Hello, hello, hello! Today, magka-capacity test tayo ng Solar Homes, 12.8 volts, 280 amp hour na battery. Live PO4 to. Sa nagtatanong ng size ng battery, nasa 430 mm by 260 mm and 200 mm. So, yun yung dimension. Same ng dati, madali lang siya buksan dahil may tornilyo lang yung casing. Before tayo mag-capacity test, silipin na natin yung loob. So, yung construction ay same pa rin. Lumaki lang. BMS natin, dali pa rin. 150 amps. Halos pareho pa rin nung 100 amp hour na battery. Mas malaki lang. So, hindi po sa atin to. Ito ay unit natin subscriber. Kapalagyan niya ng BMS. So, gagawin din natin ng video yun. Pero ngayon, capacity test natin. Tignan natin kung ano yung performance ng cells. Charge lang muna natin. Check natin yung voltage. 13.3. Ayan. Si-charge na. Balik tayo kapag puno na to. Ayan, fully charged na. Before natin i-discharge, check natin yung voltage. 13.8. Check natin yung cells kung bakit 13.8 lang. Total voltage ng battery 14.1. Ba't kaya ganun? Tingnan nyo dito, 13.8 sa after ng BMS. Pag directly sa cells, 14.1. Check natin yan mamaya kung bakit ganun. Check muna natin yung cells. 3.43. 3.33. So, hindi balance talaga. May mas mataas. Ito yung pinakamababa siguro. 3.33. 3.6. At 3.6. Yan, nakakabit na sa tester natin. Di-discharge tayo at 20 amps hanggang 10 volts. So sige, check natin yung results maya. Napansin ko, tingnan nyo yung sa graph, voltage ng battery, yung kulay blue. Ito, so mababa yung voltage, biglang tumaas. I think natulog lang yung BMS kanina kaya hindi pareho yung voltage na nakikita natin sa cells tsaka dun sa mismong terminal. Nung nagising na siguro, ayan, tumaas yung voltage. So sige, tingnan natin yung capacity mamaya kung ano makukuha natin. Ayan, tapos na yung capacity testing natin at ang nakuha natin capacity ay ito, 278 amp hour. Check natin yung voltages ng cells natin. Ayan, 11.8 yung voltage ng battery. Yung mga cells, 3 volts, 3, 2.7 at 3. So yung pangatlong cell talaga yung mababa. Charge ulit natin and then tingnan natin yung mga cells. Ayan, so balik ulit tayo pag puno na to. Yan, full na. Check natin yung voltages ng cells. Tingnan natin kung kailangan ba natin i-balance talaga to mga to. 3.46, 3.33, 3.6, 3.6. So, dalawang 3.6, 3.3, 3.4. Now, check na natin yung mga cells. Ilabas natin. Tignan natin kung may barcode. Gaya nung mas maliit na solar homes, hindi ganun ka-flat. Merong konti lang naman, as in konti lang. Hindi naman siya talaga super bloated. Pero hindi siya mapagdikit. Tignan natin. Oo. Ayan, hindi siya mapagdikit talaga. May mga spaces na konti kasi mayroon siya konting-konti. As in konting bloat lang. Yung QR code, try nating i-scan. So, ito yung lumabas. Ganun din, same. ID yung cell, 280 amp hour, 2023 ang production date. Try natin yung iba. So, ganun din. April 2023 yung production date. Ito naman, March 2023 at April 2023 din. So, 2023 ang production date ng mga cells natin. Next ay load testing tayo. Ayan, connected na yung inverter natin. Lagyan na natin ang load. Sakto, 100 amps, 101 amps. Minute ba? Hindi. Kasi 150 amps man yung BMS natin. So pag mga 1000 watts na inverter, saktong-sakto to, hindi na mabubugbog yung battery nyo.
kahit yung BMS. Under load, check natin yung voltage ng battery. 12.9. Most likely mag-stay yan ng 12.9. Tinasan ko yung load, kaya narinig nyo yung nag-beep na. Tingnan natin kung ilang amps. Ayan, 152 amps. So, na-reach na natin yung 150 amps na ito. Nag-start na siya uminit. Pati yung wire natin nag-start na uminit. Yung wire natin at 1,500 watts. Mainit na yung wire. Nasa 90 na. Tigilan natin yan. So, ayun po. At 1,500 watts, sagad na yung wire nito. Umiinit na siya. Kanina umabot na yan ng nasa 80 to 90. Yung BMS natin, mainit na rin. 46. Para sa akin, nasa 1,000 to 1,200 watts. Okay pa siya. Anything more than that, umiinit na yung wire nito. Kung dun sa 120 amp hour nila na solar homes, mare-recommend natin nasa 50 amps lang. Dito, nasa 100 amps ang mare-recommend natin. So, doble. So, yan po yung LiFePO for 280 amp hour na battery. Yung capacity na nakuha natin, nasa 278 amp hour. Na bitin lang tayo ng konti. Yung build quality ay almost the same dun sa 100 amp hour na battery. And so, naging 150 amp lang yung BMS. Mas malaki lang ng konti. So, kapag nilagyan natin ng load na 1,000 watts, mas hindi mag-iinit to. At yun nga, makikita nyo yung, as in yung pagkakagawa, parehong-pareho lang din. Naging mas malaki lang yung mga cells dito. Now, malamang itatanong nyo sa comment section kung anong low voltage disconnect ang gagamitin nyo. Sa lahat po ng LiFePO4, pare-pareho po usually ang low voltage disconnect niyan, 12.8 volts. Pero kung mataas ang load nyo, mahihit nyo agad yan 12.8 volts na yan. So, kailangan nyo pang babaan. Ako, minimum ko 12 volts. Tapos, i-monitor ko na yung voltage para pag tinanggal nyo yung load, sasakto siya sa 12.8 volts. Nakadepende kasi yan sa taas ng load nyo kung anong voltage kayo magdi-disconnect. Pero, yun nga, minimum ko talaga 12 volts. If itatanong nyo kung anong class ng cell na gamit nila, if class A ba o class B, hindi ko po alam, pero based sa capacity testing natin ay hindi natin mako-consider na class A kasi usually kapag ang sinabi nilang capacity ay 280 amp hour, kapag kinapacity test mo yan, more than 280 amp hour ang makukuha mo. Usually 300 plus pa makukuha mo kapag 280 amp hour yung capacity ng cell. Yung iba ginagamit nila yung app na to, ito pang scan to ng QR code. At ang akala nila may B na nakasulat dito, ang alam nila yun yung class, hindi po, yun yung type ng cell. LiFePO4, B ang nakalagay talaga dyan. Pag ibang cell ang in-scan nyo, ibang letter yung lilitaw dyan. May mga cells din kasi ako na class A ang sabi ng seller, pero pag in-scan natin, lilitaw talaga yung B doon. Hindi po talaga natin nakikita yung class sa QR code. Pero mayroon kasing QR code na tinatatakan talaga nila ng letter na B. So yun, kapag makikita nyo yung letter B, yun talaga yung class B ng mga cells. Pero kapag walang letter B, hindi nyo malalaman talaga kung class A o class B. So yun, nilinaw lang natin. Hindi naman talaga natin kasi masasabi yung class ng cell, pero kung pagbabasehan natin sa capacity, wala siya talagang pasobra. Hindi natin masasabi na class A, pero wala talaga tayong solid na proof na sasabihin natin na class B siya or class A. So, ayun po. Sa susunod na video natin ay lalagyan natin to na active balancer. Parehong to. And then, i-check natin kung may effect ba, mas tataas ba yung capacity natin. So, sige po. Pag may katanungan pa po kayo, ay leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!